Eto na. At katulad ng aming sabi po sa inyo kanina, food stamp program ang ating tatalakayin Yan. para sa araw na Ganda-ganda ito. Nasa linya na po natin, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng GSWD. Ma'am, Good good morning, morning. Asik Dumlao, ma'am. Yes, magandang umaga Tuesday, magandang umaga Benji, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, ma'am. Ayan, ma'am. At ma'am, napapag-usapan natin itong food stamp program. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ay magtatapos, yung pilot test ngayong May. Tama po ba, ma'am? Well, Tuesday, no, by the second semester kasi of this year, we will be scaling up the implementation nitong food stamp program, and from around 3,000 beneficiaries for its pilot implementation, we will be scaling up to serve 300,000 household beneficiaries. Wow, mas marami. Bago natin puntahan, ma'am, yung nationwide implementation nitong food stamp program, kumustahin ko lang po muna itong kasalukuyan na food stamp program nyo pilot test. Ano po ba ang lagay o ano po ba ang ipinakikitang resulta nito? Kung hindi man tapos na, ano po yung magandang idinudulot nito ngayon dun sa mga selected beneficiaries? Well, yes, Tuesday, yun nga pong pilot implementation natin ay isinagawa sa Tondo, Manila, sa Dapa, Siargao, San Mariano, Isabela, Carchitorena, Camarines Sur, at sa Parang, Maguindanao. And dito nga po sa isinagawa nating implementation, meron po tayong binibigay na 3,000 pesos worth of food credits sa pamamagitan noong electronic benefit transfer cards na ginagamit po ng ating mga beneficiaries to purchase food items at kadiwa stalls at mga authorized retail stores. Prior to the redemption period po kasi ang tawag natin doon kapag sila ay mamamalengke na, po. Meron tayong mga isinasagawa na mga nutrition sessions. Doon sa nutrition sessions, tinuturuan natin yung ating mga beneficiaries on how to prepare yung pong nutritious na pagkain. Hindi lamang po nutritious, dapat affordable at dapat masarap. Dahil ang objective nga po natin dito sa programa na ito, i-promote natin yung well-balanced diet, improve yung nutritional outcomes para sa ating mga beneficiaries, i-promote yung basic principles of good eating habits, yung meal patterns, at yung ma-improve yung kanilang nutrition-related behaviors. Okay. So, batay po doon sa ating pakikipag-usap sa ating mga program beneficiaries, rini-recognize po nila na napakalaki ng tulong nitong programa sa kanila. Dahil sa ngayon daw po, alam na nila kung ano po ba yung mga nutritious na mga pagkain. Ngayon daw po, alam din nila kumbaga parang na-inform sila. Ano ba yung mga pagkain na nag-fall sa grow at glow na category. Elementary namin yes, yan, para mama. po tayong nag-aral. That's correct. Para po uling nag-aral sa elementarya yung ating mga magulang. So yun po, ang isa sa mga ibinahagi ng ating mga beneficiaries na malaking tulong po sa kanila at sa kanilang mga anak. Okay. Dahil ngayon po, nakakabili na sila ng mura, masustansyang mga pagkain. Ma'am, yung 3,000, buwan-buwan po yun? Tama po iyan. That's 3,000 pesos food credits every month. Pero Every ma'am, ang tanong ng marami ngayon, di ba mayroon kayong 3,000 beneficiaries nitong pilot test? Magtatapos ngayong May. At ang implementation ng nationwide na ay by July, if I am not mistaken. Yun po bang mga beneficiaryo dito sa pilot, kasama pa rin sila later on doon sa nationwide implementation? O mamimili kayo ng iba na mga beneficiaryo? Well, para po doon sa karagdagan, dahil yung po kasing mga beneficiaries natin, sila ay kabilang doon sa ating bottom 1 million food poor households na nakalagay po o naka-include doon sa DSWD listahanan. So yung unang tanong kung sila po ba ay magpapatuloy, opo, magpapatuloy po sila sa ating programa dahil isa rin sa objective kasi ng programa nito, Tuesday,
dapat at the end of the program, meron na rin silang mga trabaho. Ayun. Dahil meron tayong pakikipag-ugnayan with other government agencies para makapacitate din itong mga existing beneficiaries natin na sila ay nang sa gayon sila ay pagtrabaho. Meron tayong pakikipag-ugnayan din sa sa Public Employment Services Office ng bawat lokal na pamahalaan nang sa gayon ay matulungan din sila to land in gainful employment. So yun po, hindi lamang to sa pagbibigay ng pagkain at pagkakapacitate sa kanila, but we wanted them to become productive members of their respective community. Okay, ma'am. Yung 3,000, kumbaga in a month, bali 100 a day. Pero paano po ang pagkuha nito? Bulto, kagad yung 3,000 worth ng mga pagkain? Paano po yan, ma'am? Tama po yan. Yan yung sinasabi natin na redemption period. Opo. So sa redemption period, yun, makukuha nila yung 3,000 pesos worth of food credits po nila na magagamit nga nila to purchase food items at kadiwa stores and retail stores. O pwedeng gawin na weekly yon, ma'am? Or pwedeng isang bulto lang yung 3,000 pag ni-redeem nila? Yung dun sa redemption po, pwede naman po na kapag, kung halimbawa, they could do it on the period na kakailanganin po nila. Pero kasi ang pinopromote natin, Benji, Opo, ma'am. yung after nutrition sessions kasi, nandun na rin yung mga, mga kadiwa stalls, nandun na rin yung ating mga authorized retail stores. So, we encourage them to buy na, kung Lahat ano yung na. kinakailangan Kung ano yung nila. Kung ano yung kailangan. Oo. Dahil nandyan na yung mga bigas, nandyan na yung bigas, nandyan na rin yung, halimbawa, yung mga kakailanganin pa ng iba para sa pagluluto, like egg, oil, mga ganyan. But of course, yung mga gulay kasi, syempre, we wanted it na fresh, no? So, Opo. Yes. kasama na rin siya doon sa mabibili. But, ito kasi yung sinasabi natin, we understand na yung 3,000 pesos worth of food credit, hindi yan sapat din talaga Correct. Totoo para yan, doon ma'am. sa pangangailangan nila for the entire month. 100 a Ito day ay ma'am. Dagdag na lang ito ay karagdagan. Yes. That's correct. Opo. Tama, Tuesday. Karagdagan po ito doon sa pangangailangan nila on a monthly basis. Ano po? Kasi ayaw naman natin na sabihin na nagiging dependent lang po sila doon sa binibigay natin. And then Yun. after that, wala. Yes. Hindi po. Kaya nga sabi ko kanina, we also endeavor na makapacitate sila so that they would be gainfully employed. Makahanap din sila ng trabaho so that makadagdag din sa Mahirap. supply po sa pangangailangan nila. Mahirap yung sumasandal ka talaga dun sa pamahalaan Pagka pinag-uusapan natin yung Ayuda. yung pamilya, yung ayuda, no? Huwag namang lahat sa gobyerno Oo, iasa. maganda na yun, kahit na paano, nakatutulong. Malaki. Ma'am, nung ipatupad po ninyo itong program na to, bago yung nationwide, ano yung Pilot mga test. malaking hamon na natanggap ninyo? Nagkaroon po ba ng mga problema? Ano po ba? Para hindi na maulit pag ipinatupad na natin to nationwide. Yeah. Maraming, of course, meron tayong mga nakitang mga challenges, no? Opo. Like in any program na ipinapatupad po natin. But this is one of the good things that we did when we pilot implemented the program. Tinukoy kasi natin yung mga areas na conflict affected, disaster prone. Kasi alam po natin na sometimes disasters and emergencies exacerbate yung condition ng ating mga beneficiaries. So doon pa lang po sa pagtukoy ng mga areas where we will implement the program na-identify na natin yung mga possible challenges. Like for example, Dapa, Siargao, bakit po natukoy natin? Because of the experience nung Typhoon Odette. Nakita natin kung paano po ka-difficult yung pag-mobilize ng mga resources kapag ang isang island municipality ay naapektuhan po ng matinding bagyo. So, yun po yung area kung bakit. That's one of the reasons why we identified Siargao. Para makita natin, paano pa natin ma-implement yung programa
kapag ang isang area ay disaster prone. Asek, Because from the beginning, we identified it as a challenge. yes, Asek Domlao, ma'am. Kanina sabi nyo, ang isa sa layunin din itong food stamp program o walang gutom program, sabi nga, ay para tulungan na i-capacitate yung ating pamilya na magkaroon ng hanap buhay sa kanilang para sa kanilang pangangailangan. Dito sa pilot test po ninyo, kumusta po ang monitoring so far? Magtatapos na po itong pilot test. Yun po bang mga beneficiaryo dito ngayon, batay sa monitoring nyo, mayroon na nga po ba silang trabaho? Nakakita ba sila ng hanap buhay? Well, Tuesday, at the moment, hindi ko masasagot yan. Ano po, we'll have to check the program management office kung paano na yung monitoring and evaluation component. And but as soon as we have the results naman po of the study na isinasagawa nila, we will readily share that Tuesday. Ma'am, itong mga beneficiaries, galing ito sa local government. Paano yung vetting nito? Paano nyo po sila tinignan mabuti? Paano nyo po nalaman na ito yung mga nangangailangan talaga? Gaya ng nabanggit ko kanina, ito pong beneficiaries natin ay natukoy based dun sa bottom 1 million households sa DSWD listahanan. Listahanan. Yes, bottom 1 million na food nakabilang dun sa food poor category. Ang ginamit po natin ay yung DSWD listahanan. Yes. Kaya nga ang sabi natin, well targeted yung programa dahil from the very beginning identified na kung sino. Paano po ba natin na-identify? Of course, gamit din yung ating mga indicators na ibinahagi sa atin ng PSA, ng FIES. Natukoy natin itong bottom poor households who are identified or classified as food poor. But there's a validation that is being done at present na kung saan yung ating mga personnel ay nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang lokal na pamahalaan, particularly at the barangay level, to validate because we understand that from the time that the enumeration was conducted by the DSWD, there have been significant changes already in the level of well-being of these families. Kung kaya nga po, bumababa tayo to conduct validation bago sila ma-register doon sa program. Ma'am, paano yung mga far-flung barangay? Yung mga anlalayon lugar eh. Isla talaga, bundok. Yung mga bundok. Paano po sila nakatatanggap ng ayuda, ma'am? In fact, isang challenge yan, no? Yung mga beneficiaries natin located in geographically isolated disadvantaged areas. But nung dito sa ating pilot implementation, natukoy din natin yan. Paano yung mga areas na walang internet connectivity? Because itong electronic benefit transfer cards natin operate using digital technology. Yes. But sa pakikipag-ugnayan natin with the World Food Program, we have addressed that dahil we could bring some mobile technology that could provide internet in those areas. So yan, malaki ang tulong po na ibinahagi ng World Food Program on this because we bring the technology pero may kasama tayong internet connection. Mahalaga kasi yun. Kasi card yun eh. Parang pero ATM card yes. yun, di ba ma'am? Tapos yun yung isa-swipe. Tama. Pero ma'am, walang kadiwa doon sa mga malalayon lugar. Saan po nila kukunin? But, pero meron po tayong mga ibang mga ito ay pakikipag-ugnayan natin with the Department of Agriculture para matiyak din po na meron tayong mga farmers, fisher folks who could participate. At sa sa ground pa lang, meron ng, kumbaga parang yung mga produce o yung mga nakukuha na ng ating mga farmers and fisher folks ay immediately maibenta na doon sa ating community. It provides a network yung pong supply chain natin ng pagkain ay na-address din natin. Right. Asek But Domlao, what is good thing about also the introduction of technology ay na-address din natin somehow yung issue on the digital divide among the poor, the vulnerable, and the marginalized because slowly we are introducing ito pong mekanismo na to
that Opo. could facilitate yung delivery ng social services. Ayun. Ayun. Ma'am, Sec Domlao, ma'am, itong nationwide implementation na natin, itong food stamp program by July, magkano po ba ang budget nito at gaano po ba ito katagal na ipatutupad? Mayroon bang timeline? Halimbawa, 1 taon lang ba ito o magiging regular program na po ba ito ng DSWD? Well, Tuesday, ang objective ng programa nito, of course, by 2027, wala na pong gutom, no? Wala na po tayong mga Okay. kababayan na natutulog na hindi po kumakain. Mhm. So, yun po yung objective natin. Provided, of course, na walang mga unforeseen incidents kagaya ng COVID-19 pandemic that could, of course, again, exacerbate yung pong condition ng mga beneficiaries natin, especially yung pong mga mahirap. Mhm. But, yeah, yun po yung objective natin, no, na by 2027 matapos yung programa. But I understand, Tuesday, there are some legislative measures, na may mga proposals po yung ating mga kongresista na inihain po sa Kongreso to institutionalize the program. Meron pong na mga consultations that we participated into. Hiningan na rin po kami ng position paper on the proposed bill. So, tignan po natin how this process would progress this Tuesday. But on the part of the DSWD, yes, we have budget for the implementation. We are thankful to the Department of Budget and Management, which has favorably acted on our budget proposal para po sa pagpapatuloy ng implementasyon Magkano po, ng programa. ma'am, yung budget? With respect to Tuesday, I'm sorry, hindi ko hawak yung General Appropriations Act namin Okay, ngayon. okay. And hindi ko hawak yung budget proposal for 2025, but we could provide that to you. Yes, ma'am. Iba po ito dun sa ayuda na binibigay ninyo sa mga lubhang apektado ng El Nino? Oh, yes, Benji, iba pa to, no? Iba pa to, Doon iba sa pa. mga, yes, iba pa to because yung pong provision ng mga family food packs and non-food items at iba pang intervention para sa mga naapektuhan ng El Nino ay nasa purview naman po ng ating Disaster Response Management Group. And in fact, yung total cost of the DSWD humanitarian assistance na atin na pong naibabahagi doon sa mga naapektuhang mga lugar ay nagkakahalaga na po ng mahigit 228 million pesos. Ito po yung mga family food packs na atin pong naipamahagi na through the local government units na nag-request na nga po ng augmentation sa DSWD. Ayun. Mayroon pa akong gustong itanong. So by July, start tayo ng nationwide implementation. At paano po yung monitoring dito sa effectiveness nitong programa, ma'am? Mayroon ba kayong ganong mekanismo na every quarter titignan kung maganda ang nagiging resulta o paano po ito? Yes, Tuesday, nabuo na rin yung National Program Management Office ng DSWD Food Stamp Program. Isa po sa component ng program management, of course, yung monitoring and evaluation. Yes. Every month naman po, merong monitoring as to the number of beneficiaries who have been served. That's, of course, on the qualitative side. The quantitative side. Now, on the qualitative side, of course, meron yan tayong annual report na titiyakin natin, no, na yung matrices, yung mga indicators na atin pong natukoy, mababangga natin yon doon sa program output. Ayun. Ma'am, yung sa nationwide, ilang beneficiaries ang inaasahan? 300,000. 300,000, ma'am? Yes, for this year, we're scaling up to cover 300,000 beneficiaries. By next year, madadagdagan din po. Yun. May isa pa ako naisip, biglang sumagi sa isip ko. Sabi nyo by 2027, ang goal kasi is wala na dapat na gutom na mga Pilipino. Pero dito sa worth 3,000 pesos na EBT nila, EBT card. Pero ma'am, pwede bang i-adjust yan? Nasa ang tawag nito, nasa IRR ba nito na pag tumataas yung inflation, kasi yung 3,000 baka pagdating ng susunod na baka taon, 6,000 na yun. yung equivalent Or nun ma'am, 4,000 mababa or na, 5,000. wala nang mabibili. Tama ka dyan, Tuesday. In fact, nasa ongoing talks ng DSWD, no, with different government agencies. This does not apply only to Walang Gutong 2027, but doon din sa mga ibang programa ng DSWD. Dahil ang gusto nga natin, Tuesday, i-future-proof natin yung mga grants na tinatanggap ng ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, dapat maging
adapt or responsive siya doon sa mga economic vulnerabilities Yes. kagaya nga po Mhm. ng inflation. So yes, we are in coordination naman po with the NEDA and the PSA to identify yung mga matrices to make sure that our grants, our programs are future-proof. Ayun, mabuti kung ganun, ma'am. With that, ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at good luck po dito sa ating food stamp program. Sana maging matagumpay at makatulong tayo mabawasan ang nagugutom, sabi nyo nga. Yes, maraming salamat din po Tuesday and Benji sa pagkakataon na binigay sa DSWD para po bigay linaw tayo dito sa implementation po ng ating programa. Happy Sunday, ma'am. And, Happy Sunday po. Ma'am, Happy Mother's Day. ayun nga, Ayun naririnig nga. namin, ma'am, may bata sa paligid mo. Kaya nga. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma'am. Happy Mother's Day, ma'am. Thank you. Yes, maraming salamat po. Maraming Maraming salamat. salamat, ma'am. Okay. Ang nakausap po natin, si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Food stamp. Hilingan, walang pinoprotektahan.